On related news, today, nag-decide si Alice Go na hindi raw siya tatakbo bilang mayor na ng Bamban. Nagbago na yung isip niya. Baka nakakuha na ng utos sa handler. Huwag ka munang tumakbo, palamig muna tayo. Ngayon, all of a sudden, biglang back out, di ba? So, baka may biglang pagbabago ng plano. Baka na-contact uli siya ng kanyang handler sa China. At sinabi na, wag ka munang palamig ka muna dyan, palamig. Sabi, her lawyer Stephen David said that Go would file her candidacy through this week. Ito, sinabi kasi ito ng lawyer niya last week insisting that his client could still seek re-election unless she was barred by court. Tama naman yun. Tulad doon ang napag-usapan natin kanina, kailangan ng final judgment. Kailangan ng may magsabing koorte na i-disqualify siya because of a constitutionally mandated qualification. Dahil hindi niya na-meet yung constitutional requirements of a particular position. In this case, citizenship. Pero this time, sabi ni Alice Go kanina sa hearing, siguro nga kasi ang daming nagalit, sabi, linisin ko po muna yung sarili ko po at para maging fair din po sa mga constituents ko. Linisin daw muna niya yung sarili niya. Kulang ka sa ligo, te. Kulang sa ligo, ate. But anyway, so baka ibig niya sabihin, linisin muna niya yung pangalan niya. Linisin muna daw niya yung pangalan niya. Well, I would give it a grain of salt. I'll give her partial credit. Parang 0.5. Instead na unong ibigay ko sa'yo, gawin kong 0.5. Ganyan. Partial credit lang. Utos yun ng handler niya. Huwag ka muna magulo. Huwag ka muna mag-ingay. Huwag ka muna magulo. Chill ka muna dyan. Hayaan muna nating lumipas yan. Kanina, may lumabas na video. Ang naglabas ay yung, alala niyo yung sa yung sa Al Jazeera. Yung best friend niya, She Zhijiang. Siya. Di ba si She Zhijiang, meron siyang mga files, may mga dokumento siya tungkol sa mga iba't ibang mga espiya daw ng Chinese state security. Meron, di ba? Meron doon si Alice Go. Hindi pa doon natatapos ang kwento. In-interview yung best friend niya na may hawak ng lahat ng dokumento ngayon. And, meron siya mga sinabi. And for me, mga kotsero, nakakabagabag doon yung sinabi niya na si Alice Go daw ay isang ahente ng China Ministry of State Security or China State Security. Yan yung ahensya ng mga spy. China State Security. Ito yung video. Panoorin natin. Medyo mahaba lang, 7 minutes. Can you tell us your full name? My name is Wang Fugui. Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing? For better feedback, you can answer in Chinese. Yes, we will fully support the hearings in the Philippines. Mr. Wang, what is your association with She Zhijiang and how long have you known him? 我是他的狱友，我们是相互信任的朋友，因为我们在监狱里面生活1年半的时间，在我出狱后，受他的委托处理一些他解密档案的一些事务。How did you come to access his files? 应该准确的说，是他给了我部分解密档案的权限，我也只是这些文件中的一个保管者。但每一个文件需要打开的话，都是要由佘志江先生本人的解密口令才能打开。In the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the ang tindi nung files ni She Zhijiang. May authenticator. Hindi mo mabubuksan kung wala yung authenticator. Mga kotsero, sa mga hindi po nakakaalam,
sa ano kasi, sa encryption kasi, lalo ngayon uso na ngayon yung authenticator eh. Uso na yan sa Google eh. Gumagamit na yung Google ng authenticator tsaka si Facebook. Ang ganap diyang authenticator na yan, mga kochero. For example, ako gumagamit ng authenticator. So meron kang password. Meron kang password. Yung password mo, kulang pa yon. Oo, hindi pa yon makakapasok sa account mo. Let's say sa Facebook mo or sa email mo or what have you. Hindi pa yon, kulang pa yon. Meron pa tayong tinatawag na authenticator. Yung authenticator, mga kochero, app yun eh. Di ba sa two-factor, minsan magme-message sila sa iyo ng PIN. Yung iba naman, actually maganda to eh, gamitin nyo to, authenticator. Di ko siya iba papakita. Pero, hanapin nyo lang sa Google, sa Google Play. Di ko alam kung nag-work ba to sa iPhone. Kasi, syempre, ako lagi ako sa, Android kasi ako ever since. So ako, ang ginagamit ko yung authenticator. Yung files daw ni She Zhijiang, iba-iba ang may hawak. So, ikinalat niya. Kasama daw siya doon. Tapos mabubuksan lang yon kapag pinayagan ni She Zhijiang. Ibig sabihin, baka merong app si She Zhijiang na authenticator na kapag may password, pag binuksan mo yung file, may password, tapos i-authenticate pa. At hindi yun, guys. So, ibig sabihin, classified talaga yung documents. Highly classified. Tuloy natin. 先生本人的解密口令才能打开。In the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the file of Guo Huaping was found in the files of Mr. She Zhijiang. How did you come to the conclusion that Alice Guo or Guo Huaping is a spy based on the fact that her file is with Mr. She? 其实佘志阳先生保管的解密档案的内容非常多，而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志阳先生有很多相似的点，我也只能说到这里了，因为我不是佘志阳先生本人。按照我和佘志阳先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。When and how? Spy daw siya, pero hindi siya special. Hindi siya yung, siguro walang military training or what have you. Di ba? Baka ganun yung sinasabi niya. Baka hindi siya yung mga, kumbaga parang lang siya, tinatanim lang, tapos may specific assignment ka lang, ito lang gagawin mo, wala ka ibang gagawin. So di mo lang yan, okay na. Takakuha ka lang ng impormasyon, may mga ganun eh. Di ba recently sa States, ganun na nangyari? Ang dami, meron silang nahuli si Linda Sun. Ganun siya. Wala siya ibang trabaho kundi kumuha ng state secrets. That's it. That's it. Wala ka na ibang gagawin. Tapos, last year, merong na-convict na 2 US Navy officers. Or, ano ba sila? Cadets yata. Cadets or officers. Either of the two. Na sila rin nagnanakaw ng secrets. Binibenta nila kay China. Meron kasi na mga spy na trained na military. Ayun, pang covert ops talaga yun. Ganyan. Mga elite. Meron naman, kung papanoorin nyo si China Uncensored, merong mga spy na kinokontak lang ng Chinese state on a need basis. So, ibig sabihin, halimbawa si Linda Sun, if I'm not mistaken, meron siyang kamag-anak sa China na kailangan ng gamot o kailangan ng something. Lalapitan nila yung target, tapos o-offera nila ng mga kung ano-ano. Sasabihin na, sige, tulungan mo kaming kunin to impormasyon na to. Kami bahala sa nanay mo. Lahat ng gamot niya, lahat ng bibigay namin. Kami bahala sa kanya, alagaan namin siya. Yun siguro ibig sabihin ni Kuya nang hindi siya special na spy. So, most probably, mga kochero, dito na natin makikita na baka totoo yung sinasabi ni She Zhijiang na silang dalawa ay sabay na recruit. Bakit? Because of their interest already in transferring money and money laundering.
because of their criminal activities that are already existing. Yan. Ganun siya. So, hindi siya spy. More of an asset. So, halimbawa ako, Chinese citizen, tapos may criminal activities na ako. Existing na eh. Meron na akong front ng negosyo. Yung front ko is a farm, pig farm, babuyan, di ba? Yan yung front ko eh. Tapos nakakapagpasok na ako ng milyong-milyong halaga ng pera, etc., di ba? So, yun yung magiging entrance ko doon sa pagiging asset. Kukontakin lang ako, sabihin lang sa akin, Jared, merong kailangan yung Chinese state security, baka pwedeng ikaw na tumulong. Ganun. Anong assignment ko? Sige, tutulong ako. Anong assignment ko? Magtayo ka lang ng pogo. That's it. Ganon. Tayo siyang pogo. Kaya niya mag-launder ng pera eh. Don't forget mga Ojero, ang naipasok niyang pera ay mag-a-amount to 6 billion pesos. 6 billion. You don't do that through the plane. Hindi mo madadaan yun sa regular course of money. Hindi pwedeng sa bangko kasi may paper trail na, syempre, kung magtatago ka nga naman ng pera, di ba, ba't may dadaan sa bangko? Hindi ka pwedeng mag-regular flight kasi pag de-declarein ka, kapag meron kang hawak na malaking pera, ay kailangan mo i-declare. $10,000 nga lang ang pwede mo if I'm not mistaken. $10,000 lang. Mga 500K. So, mga Ojero, merong sistema. At malamang sa malamang, si Alice Go ay kabilang na dun sa sistema na yun, sa criminal activities na yun. Even before pa siya maging espiya ng Chinese state. Anyway, tuloy natin. Now, if you know only that Guo Huaping was recruited to become a spy, would you know the circumstances of her recruitment and why she was specifically recruited? 这个情况，佘志良先生在监狱中就跟我说了一些。首先，所有的国安招募的外勤特务都会有非常详细的背景资料调查，也有专门的黑客小组和同乡会、商会负责海外的资料收集，包括背景资料里面会掌握一些人的秘密和弱点，这也是国安在海外控制外勤的主要方法。比如郭华平的假菲律宾身份。就是这样的秘密和弱点，他只能听从国安的话。佘志良先生的经历也是有相似的特点。As a spy, what was... Grabe naman yung music ni Risa Ontiveros doon, May. Guo Huaping's assignment. Do you know what information she passed to the Chinese government and what kind of a spy was she? 这些问题的话，需要直接询问佘志良先生本人，因为他是最主要的知情人。中共国安在招募海外特遣人员的时候，虽然包含专门收集情报的间谍人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的，比如有些国家的官员和商人。Who else? So ang trabaho daw ng spy primarily is to collect information. Others, yung iba, ang tinatrabaho nila, political and economic interests of the Chinese government. So, ibig sabihin, si Chinese government, merong gustong mangyari sa isang bansa. Halimbawa. And it is not really for, hindi yan para, hindi siya diretsong military. Hindi siya related sa military. Pero, kailangan maisulong yung gustong gawin na yun ng China. Halimbawa, magtayo ng mga pogo sa Pilipinas. Halimbawa lang doon sila gagamit ng kanilang mga assets. By the way, sa hearing kanina, sinagot ni Alice Go yung tungkol doon sa viral na picture. Yung viral picture nilang dalawa ni Digonggong. Naalala niyo pa yon yung viral picture nila ni Digong? Ang sabi ni Alice Go, that was the first time na nakita niya si Rodrigo Duterte. Yun sabi niya. At hindi raw sila in-invite. Oo, nagpunta lang daw sila sa Davao City. Kasama si Nicanor Faildon. Naalala niyo yun? Yung picture na yun, kasama si Faildon, etc., etc. Parang hindi ko kayang maniwala na July 2022 lang yan. Or possibly, July 2022, nangyari yung picture. Pero parang hindi ako naniniwala na yun ang first time.
Parang hindi ako naniniwala na yun ang first time na nakita ni Go Waping si Rodrigo Duterte. Siyempre, mga kochero, may aamin ba? Saan ka nakakita ng asset of a foreign state na aamin na may na tinatrabaho niya yung bansa kung nasaan siya? Walang ganun. It doesn't make sense na kasama mo si Paeldon at iba pang mga maiimpluwensyang tao during the time of Rodrigo Roa Duterte. Tapos yun ang first time na mamimit mo sila. Siya, sa bahay pa niya. That's BS. Apologies, pero that's a load of crap. Anyway, tuloy natin to. Maya-maya, makokomenta natin yung kay Bato de la Rosa. Pero maya-maya ang konti. 人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的，比如有些国家的官员和商人。Who else in her family and associates are involved in the spying operations? And if you know the answer, in what ways are they involved? 这个内容的话，我目前没有权限回答你们了，因为太复杂，涉及的面非常广泛。我只能告诉你们，中国政府的胃口非常大，手也伸得非常远。Can you try to explain to us how the casino, online gambling, maybe scamming businesses are related to the spying or espionage operations? 这些当然有关联的，这和中国政府旺盛的情报需求有很大的关系。还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是面向全世界庞大的。nakikita niya yan? Nakita niya United Front? Di ba pinag-uusapan na natin yan noon pa? Yan o. Yan o, United Front. Naalala niya yan? Hala siya. Ino-operate na tayo ng United Front, guys. Hala siya. Ilang beses na natin na vlog yan, si United Front. Which is also just part of a huge United Front and intelligence strategic plan for the whole world. Shout out kay BRICS Manila. Sino-sino ba yung BRICS Manila? Si Ana Malindog. Uy, sino-sino pa ba sila? At ang latest addition sa United Front ay si SMNI. Huwag niyo kong kalimutan, mga kochero, si United Front is the propaganda operators of the Chinese Communist Party. Ibig sabihin, si United Front po, mga kochero, ang trabaho lang ni United Front ay gumawa ng kwento na pabor sa Chinese Communist Party, number 1, at kontrahin ang mga katotohanang ibinabato laban sa China. Si United Front, mga kochero, sila yung nag-i-invite sa mga influencers pumunta ng China. Oo. Training kunyari. Oo. Training kunyari. Tapos, aakitin na sila doon. Ganyan. Sila yun, si United Front yun. So, alam nyo na. So, si Alice Go, mga kochero, kasama sa United Front. United Front Work actually. UFW ang buong pangalan yan eh. Tuloy natin. 统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。Why do you think that She is telling the truth? 我是当然相信的。如果你们看了这些文件，你们也会相信。To your knowledge, are there other... Pwede kaya natin makuha yung... Hindi, bibilhin yun. Bibilhin yun. Yung impormasyon na yan, bibilhin yan. Hindi mura yan. Di ba? Hindi mura yan, guys. Di ba tinanong si Mr. Wang, eh. Sabi. Why do you think She is telling the truth? So I believe that. And if you read the documents, you will too. Pag nabasa mo yung mga dokumento, maniniwala ka rin na totoo yung mga sinasabi ni She. Kaso mga kochero, hindi natin mababasa yan. Bibilin mo yung impormasyon na yan. At hindi humura yan. Kailangan gumastos ng confidential funds dito. Kailangan gumastos ng confidential funds, guys. Kasi you're buying information. Oo. Sino bang may confidential funds dyan? AFP, NICA, National Security Council, ayan. Mga related dyan. DND, ayan. Sila lang ang makaka-access dyan. 你们看了这些文件，你们也会相信。 To your knowledge, are there other Chinese spies in the Philippines? 每个国家的都有，而且并不完全是华人。我只能回答这些了。 In the There are people from all countries. They are not all Chinese.
Ito yung delikado, guys. Ito yung delikado. Kapag ikaw ay meron ng taga-United Front Work na hindi Chinese, mga Pilipino na, tulad ng Dutertes at yung mga taga-sunod nila. Yun yung delikado dyan, guys. Kaya ako naniniwala ako infiltrated ng Pilipinas. We are now in a very sensitive position. 都有，而且并不完全是华人。我只能回答这些了。In the Al Jazeera interview, She talked about a handler who was the go-between between Guo Huaping and She. Who is this handler? Is he also working for Yatai, or is he connected to the government? Is he the handler of Guo Huaping? So all things that you can say about him. 这个人叫马东立，他是中共的党员，他是佘志亮先生的国安联络人，是红二代的身份。当然，他也有一个美国的身份，还有他是泰国华人协会的副会长。他在佘志亮先生被非法诱捕之前，是亚太排名第3的高层。他很有可能是郭华平的上线。佘志亮先生和郭华平之间的联系就是通过马东立。我也只能回答这些问题了。谢谢。Na-confirm yan kanina sa hearing. Na-confirma yan kasi may mga dokumento na lumabas na si Guo Huaping at si Ma Dongli ay laging nagkikita daw at nagsasama. To your knowledge, was Guo Huaping planted here as a spy, like when she was a child? Or did she first become very successful, then became a mayor, before she was stopped to work for the Chinese government? 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的。After the... Ito, delikado to. Alam niyo bakit? Kasi, pwedeng gawin ito ng China ngayon 2025 at sa 2028. Delikado na to. Kabahan tayo, mga Kojero. Our democracy is in trouble. Again, we don't know the qualifications of this person, ha. So binabase lang natin 'yan sa mga statement niya. Pero kung totoo itong sinabi niya ngayon, Mr. Wang, na ang kampanya ni Alice Go ay inayos, pinondohan ng Chinese state. Ito yung delikado. Dito ako kinakabahan actually. Panood nyo to kanina? Galit na galit si Bato. May pumunta daw kay Alice Go na galing Malacanang para papirmahin daw ng affidavit na si Alice Go at si Bongo at si Rodrigo Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa at si Karamat ay sama-samang pinagtulungan na ipasok si Alice Go sa Pilipinas. Na sila daw ang nagsabi na magtayo ng mga pogo sa Pilipinas. Meron daw siyang impormasyon galing sa Malacanang. Malacanang daw ang nagsabi. Inutusan daw si Maslog, etc. etc. By the way, mga Kochero, hindi ba naisip ni Bato na kung scammer yung kausap niya, baka scam din yung impormasyon na pinapasa sa kanya? Wala namang binigay na patunay si Bato Nag-akusa lang siya. At nakusahan niya si Maslog. Sabi niya, di ba ikaw Maslog? Ikaw ang nagdala ng affidavit. Paulit-ulit yun hanggang matapos yung hearing. Hindi niya talaga tinantanan yung issue na yun. Pinakontempt pa si Maslog dahil dun. Ganun siya kagalit. Pero ako, mga Kochero, sa akin, ay wala naman akong binibigyan na kredibilidad kay Maslog. Scammer siya kung sa scammer. Walang problema dun. Ang akin dito, andyan na naman tayo sa A1 source. Yun ang sinabi ni Bato. I have an A1 source. Merong taga Malacanang na gustong ipakulong kami. Paano Malacanang? Paano ka nakasigurado? Malay natin kung sa China galing yun. Di ba? Malay natin. Si China ang nagsabi. O sunugin na natin sila Sunugin na natin sila Duterte, sila Bato, ganyan-ganyan. Wala na silang silbi sa atin Pabagsak na sila, palubog na sila. Wala na silang silbi sa atin. Sunugin na natin. Putulin na natin relasyon natin sa kanila. Yung mga ganun ba? Yung mga galawang ganyan, ang nakakatakot.
Bakit? Hindi natin alam kung gaano kalawak na ang impluwensya ng Chinese Communist Party sa ating gobyerno mismo. Hindi mo ngayon alam kung pagkakatiwalaan ba yung mga taong nagtatanggol kay Duterte. Anyway, so mga kutsara, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Kutsara YouTube channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?